Isipin mo na lang kung mayroon kang duplicated facial feature gaya ng dalawang ilong, dalawang bibig, o kaya ay tumatanda ka ng mas mabilis kaysa lahat, na sa murang edad ay kita na ang mga kulubot at pagnipis ng buhok. May mga tao ring ipinanganak na magkadikit ang dalawang binti at parabang buntot ng sirena. Ito ang ilan sa mga kamanghamanghang kondisyon ng tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubusang maipaliwanag. Pero bago natin simulan yan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ang EV na kilala rin bilang Treeman disease ay isang napakabihirang genetic condition na nagdudulot ng walang tigil na pagtubo ng parang kulugo sa buong balat. Ang kakaiba rito, ang mga butlig na ito ay dulot ng ilang uri ng HPV, ang parehong virus na sanhi ng karaniwang kulugo. Sa normal na tao, nilalabanan agad ito ng immune system bago pa lumala. Pero sa mga may EV, may depekto ang immune system kaya hindi nito kayang pigilan ang ganitong uri ng HPV. Natuklasan ng mga siyentipiko na may mutation sa dalawang partikular na genes na tila sumisira sa kakayahan ng katawan na kontrolin ang virus. Pero hindi pa rin tiyak kung bakit nangyayari ito. Dahil dito, malayang kumakalat ang HPV at bumubuo ng malalaki at makakapal na parang balat ng kahoy sa balat ng pasyente. Isa sa pinakakilalang kaso ay mula sa Indonesia, kung saan isang lalaki ang nabuhay ng higit 20 year na halos nababalot na ng mga pinsala at butlig ang kamay, paa at mukha. Wala pang lunas dito, kaya ang gamutan ay nakatuon lang sa pagtanggal ng mga tumutubong laman at pagpigil sa infeksyon. Ang diprosopus ay isa ring sobrang pambihirang kondisyon kung saan ipinapanganak ang isang tao na may doble o paulit-ulit na bahagi ng mukha. Maaaring ito ay dalawang ilong, dalawang bibig, o halos dalawang buong mukha sa iisang ulo. Hanggang ngayon, tinatayang nasa 36 lang ang kumpirmadong kaso sa buong mundo. Pinaniniwala ang sanhi ito ng problema sa isang protina na tinatawag na sonic hedgehog na responsable sa pagbuo ng mukha habang nasa sinapupunan pa. Kapag sobra ang aktibidad ng protinang ito, maaaring maghati o magdoble ang mukha. Pero kung bakit nangyayari ito sa ilang pagbubuntis at hindi sa iba ay isa pa ring misteryo. Kadalasan, hindi nagtatagal ang buhay ng ipinapanganak na may ganitong kondisyon dahil madalas may kasamang malubhang problema sa utak at laman loob. Minsan, hindi buo ang nadodobleng bahagi, pero minsan naman ay halos kumpleto. Hindi ito namamana at tila isa lang itong biglaang pagkakamali habang maagang nabubuo ang sanggol. Isa ito sa mga pinakamisteryoso at pinakapambihirang birth defects na naitala. Ang progeria naman ay isang nakakagulat na genetic condition kung saan sobrang bilis ng pagtanda ng katawan. Sanhi ito ng mutation sa gene na tinatawag na LMNA na gumagawa ng protinang mahalaga sa katatagan ng mga selula. Kapag may depekto ang protinang ito, mas mabilis masira ang mga selula at agad lumilitaw ang mga senyalis ng pagtanda, pagkalagas ng buhok, pagkulubot ng balat, at mga sakit sa puso. Ang mga batang may progeria ay karaniwang mukhang matanda kahit na bata pa lang. Sobrang bihira nito at humigit kumulang 400 na kaso lang ang naitala sa buong mundo. Kadalasan, nabubuhay lang sila hanggang sa kanilang maagang teenage years at karaniwang namamatay dahil sa sakit sa puso. Wala pang lunas, pero may ilang gamutan na nakatutulong para maibsan ang sintomas at bahagyang mapabagal ang pagtanda. Kahit kilala na ng mga eksperto ang gene na sangkot dito, nananatili pa ring misteryo ang buong proseso kung paano ito nangyayari, kaya't isa pa rin ito sa mga pinakapinagtatakang kondisyon ng tao. Ito naman ang tinatawag na mermaid syndrome na sa pangalan pa lang ay parang maganda na, pero sa katotohanan, malayo ito sa pagiging kaaya-aya. Sa scientific term, kilala ito bilang sirenomelia. Isa itong pambihirang kondisyon kung saan ipinapanganak ang sanggol na magkadikit ang dalawang binti na parabang buntot ng sirena. Sobrang bihira nito at sa kasamaang palad, kadalasan ay nakikitil dahil may kasabay itong malulubhang problema sa loob ng katawan. Kabilang dito ang kawalan o pagkaka-deform ng mga bato o kidneys at iba pang seryosong komplikasyon sa bahaging iyon ng katawan. Paniniwala ng mga doktor na nangyayari ito kapag nagkakaroon ng problema sa daloy ng likido patungo sa ibabang bahagi ng fetus habang maaga pa ang pagbubuntis. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na nauunawaan kung bakit. May ilang pag-aaral na nagsasabing posibleng may kinalaman dito ang maternal diabetes o pagkakalantad ng ina sa ilang uri ng lason, pero hindi pa ito sigurado. Hindi ito tulad ng mga sakit na sanhi ng iisang gene mutation na tila kombinasyon ito ng iba't ibang salik. Sa sobrang pambihira nito, ilang daang kaso lang ang naitala nito sa buong mundo. Ang polycephaly naman ay ang pagkakaroon ng dalawang ulo sa iisang katawan. Isa itong sobrang bihirang uri ng conjoined twins kung saan, imbes na dalawang magkahiwalay na katawan, nagkakaroon ng iisang katawan na may dalawang utak.
Bawat kaso ay natatangi at minsan, parehong ulo ay may kontrol sa iba't ibang bahagi ng katawan at minsan naman ay mas dominante ang isa. Iba-iba rin kung paano sila nagbabahagi ng mga laman loob at nerve control, kaya napakahirap nito para sa mga doktor. Alam ng mga siyentipiko na nangyayari ito kapag nagsisimulang maghati ang embryo para maging kambal, pero hindi natutuloy ang paghihiwalay. Ang hindi malinaw ay kung bakit humihinto ang prosesong ito sa kalagitnaan na nagiiwan ng dalawang ulo sa isang katawan. Hindi ito namamana at tila isa lang itong bigla ang pagkakamali sa maagang yugto ng pagbubuntis. Bihira ang nakakaligtas sa ganitong kondisyon dahil taliwas sa iniisip ng iba o sa nakikita sa cartoons, ang pagkakaroon ng dalawang utak ay sobrang nakakapagod para sa katawan. May mga kaso nito sa tao at maging sa hayop, pero kakaunti lang ang nabubuhay ng matagal. Kapag nakakaraos sila, lumilitaw ang iba't ibang mahirap sagutin na tanong, mula sa medikal hanggang sa etikal, tungkol sa gamutan at kalidad ng buhay. At kahit sa panahon ngayon na mataas na ang antas ng medisina, nananatiling misteryo kung paano eksaktong nagko-coordinate ang dalawang utak sa iisang katawan at kung bakit nangyayari ang ganitong kondisyon sa unang lugar. Ang fibrodysplasia ossificans progressiva o FOP naman, kung gusto mo ng medyo sosyal na tawag, ay isa sa pinakamabihira at pinakakakaibang genetic disorder sa buong mundo. Sa mga taong may FOP, may mutation sa gene na tinatawag na ACVR1 na nagiging dahilan para gawing buto ng katawan ang mga kalamnan, litid, at iba pang malalambot na tissue. Para bang unti-unting bumubuo ang katawan ng pangalawang kalansay na unti-unting nagbabaon at nagpaparalisa sa pasyente. Isipin mo na lang, dahan-dahang tumitigas at nagiging parang bato ang mga kalamnan mo, nakakatakot, pero iyan mismo ang nangyayari dito. Dahil sa mutation na ito, nagkakamali ang normal na proseso ng pag-aayos ng katawan. Sa halip na gumaling ng tama kapag napinsalaan, nagre-react ang katawan sa pamamagitan ng paggawa ng buto sa maling lugar. Alam ng mga siyentipiko na may kinalaman ito sa paraan ng pakikipag-usap ng mga selula habang tumutubo ang buto, pero hanggang ngayon, hindi pa rin lubusang malinaw kung bakit nangyayari ito. Sobrang bihira ng FOP at tinatayang nasa 800 na kaso lang ang naitala sa buong mundo. Karaniwan, lumilitaw ang mga sintomas noong kabataan pa lang at lumalala ito habang tumatagal. Wala pang lunas dito at ang operasyon para alisin ang sobrang buto ay kadalasang nagpapalala lang ng kondisyon dahil nagdudulot ito ng mas marami pang butong tutubo bilang reaksyon ng katawan. Ang ectrodactyly naman ay isang pambihirang kondisyon kung saan ipinapanganak ang isang tao na kulang ang ilan sa mga daliri sa gitna ng kamay o paa. Kaya nagmumukha itong hati at parang kuko ng alimango. Kaya tinatawag din itong lobster claw hand. Komplikado ang sanhi nito, pero may kinalaman ito sa pagbabago ng ilang genes na kumukontrol kung paano nade-develop ang mga daliri at paa habang nasa sinapupunan pa. Nag-iiba ang epekto nito sa bawat tao at minsan isa lang ang nawawalang daliri, minsan mas malala at hati halos ang buong kamay o paa. Hindi rin ito palaging namamana at may mga pagkakataon na basta na lang itong nangyayari ng walang kasaysayan sa pamilya. Apektado ng mutation ang proseso kung saan nabubuo ang kamay o paa mula sa tinatawag na limb bud na nagre-resulta sa hindi pagbuo ng gitnang mga daliri o sa pagkakadikit ng mga ito. Hindi naman ito nakamamatay at karamihan sa mga taong may ganitong kondisyon ay nakapamumuhay ng normal at natututo lang mag-adjust. Pero noong mga nakaraang panahon, kadalasan ay inilalagay sila sa mga palabas sa perya dahil sa kakaibang itsura ng kamay o paa. At dahil iba-iba ang mismong mutation ng genes sa bawat kaso, nananatiling misteryo sa science kung bakit nangyayari ito at kung bakit iba-iba rin ang hitsura nito sa bawat tao. Ang hypertrichosis naman ay isang sobrang pambihirang kondisyon kung saan tumutubo ng labis at makapal ang buhok sa katawan, pati sa mga bahagi na karaniwang walang buhok. Maaaring makita na ito mula sa pagsilang o kaya ay lumitaw lang pagkalipas ng ilang taon. Pero yung uri na taglay na mula sa kapanganakan ay dulot ng genetic mutation na naaapektuhan ang normal na pagtubo ng buhok. Isa sa mga unang naitalang kaso ay si Petrus Gonzalez noong 1500, isang lalaking punong-puno ng buhok sa buong katawan, kaya tinawag siyang werewolf man. Minsan, nababalot ng buhok ang muka, braso, likod, at kung minsan pati halos buong katawan na mas kahawig na ng balahibo kaysa buhok. Hindi naman ito nakamamatay, pero malaki ang epekto nito sa socially. Isipin mo na lang noong panahon ng 1500, baka ituring kang halimaw at subukang kitilin gamit ang patpat na bakal o isa lang sa apoy ng buhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ganap na alam ng mga siyentipiko kung bakit nagdudulot ng sobrang buhok ang mutation na ito at kung bakit may partikular lang na bahagi ng katawan na tinutubuan nito. Ilang daang kaso lang ang naitala sa buong mundo,
kaya sobrang bihira nito. Ang Marfan syndrome naman ay isang genetic condition na nakakaapekto sa connective tissues, ang mga nagdudugtong at nagbibigay suporta sa balat, buto, at mga laman loob. Kadalasan, ang mga taong may ganito ay may mahahaba at payat na braso, binti at daliri, pati na rin sobrang flexible na kasukasuan. Maaari ring maapektuhan ang puso at mga daluyan ng likido sa katawan. Sanhi ito ng mutation sa gene na FBN1 na kumukontrol sa paggawa ng proteinang fibrillin 1. Ang proteinang ito ang nagbibigay tibay at elasticity sa mga tissue ng katawan. Kapag may depekto ang fibrillin 1, humihina at labis na nai-stretch ang mga bahaging sinusuportahan nito. May mga taong halos hindi ramdam ang epekto nito. Pero may iba na nangangailangan ng masusing gamutan para maprotektahan ang puso at baga. Sa tamang pag-aalaga at regular na check-up, karamihan sa may ganitong kondisyon ay namumuhay ng normal at aktibo. Malaki na ang nalaman ng science tungkol dito, pero patuloy pa ring pinag-aaralan kung paano maiiwasan ang mga seryosong komplikasyon. Isipin mo na lang kung hindi ka nakakaramdam ng sakit, maraming tao siguro ang iisip na maganda ito. Pero para sa mga may congenital insensitivity to pain o CIP, isa itong mapanganib na kondisyon. Sa sakit na ito, hindi maayos na nagpapadala ng signal ang mga ugat patungo sa utak, kaya't hindi nila nararamdaman ng sakit kahit napinsalaan na. Dahil dito, madalas silang masaktan nang hindi nila alam, mapaso, magasgas, magkaroon ng infection o mabalian ng buto nang hindi namamalayan. Sanhi ito ng mutation sa ilang genes na nakakaapekto sa paraan ng pagpapadala ng pain signals ng mga nerve cells sa utak. Masusing pinag-aaralan ito ng mga siyentipiko, hindi lang para matulungan ang mga may CIP, kundi para makabuo rin ng mas epektibong pain treatments para sa lahat. Pero ang pinakamalaking hamon dito ay ang katotohanang ang sakit ay natural na depensa ng katawan. Kapag hindi mo ito nararamdaman, kailangan mong maging sobrang maingat sa lahat ng oras.